kumusta? Nasolusyonan mo na ba ang problema natin sa kumpanya? Because lately, napaka-busy mo, sabi ng isa nilang investor. I'm sorry po talaga, sir. May importante lang po talaga akong inasikaso. Paliwanag nito. Mas importante pa ba yan sa negosyo nyo? Because some days, siya po ang magiging tagapagmana nitong lahat. That's why, she's more important than anything. Okay, iho. I don't know who's that lucky girl. Pero I agree na mas importante sa buhay natin na kailangan nating unahin. Thank you po, sir. At naiintindihan niyo po ako. Pero ginagawan ko po ng paraan, sir, na maging number 1 ulit ang mga product natin. Very good, iho. So sige, hindi na ako magtatagal. Kung may problema and you need my help, nandito lang ako. Maraming salamat po, sir. At saka umalis na ang mga board member ng kumpanya nila. Saka nag-ring ang kanyang cellphone. Hello? It's me, babe. Hindi mo kilalang boses ko? Ikaw, babe, ha? Mag-iisang buwan pa nga, nakalimutan mo na agad ang boses ko? I'm sorry, babe. Hindi ko napansin. Basta ko na lang sinagot ang tawag. Bakit ka nag-change ng number? Hindi ako nagpalit. Ginamit ko lang ang dati kong number. Matagal na pala itong number na to. Babe, ba't parang busy ka lately? Hindi ka na nag-iwan ng message. May problema ba? Busy lang talaga ako sa business. Nagka-problema ang kumpanya. Kaya nakalimutan kitang i-message. Uuwi na ako next week. May tinatapos lang ako dito. Kumusta nga pala sila Camila? Okay lang siya, pero si Tintin hindi pa siya okay. Marami akong bibilhin para sa bata at excited na rin akong makita siya. Sana maabutan ko pa siya bago siya umuwi. Sige babe, I have to go. May pupuntahan pa ako. Okay babe, I love you. I love you too. Sige na babe, bye. Okay babe, nagtataka si Jennifer at parang nawala na ng gana si Gab. Hoy, anong nangyari? Ba't nakatulala ka dyan? At hindi ka happy? Tanong ng kasamahan nila Jennifer. Wala, sige na. Aminin mo na may napapansin ka ng kakaiba sa fiancé mo. Parang napapansin ko kasi na iba na si Gab. Hindi na siya masyadong nagte-text o hindi na siya tumatawag. Hindi na rin siya naglalambing dati kasi napaka-sweet niya. Palagi nakikipag-usap sa akin, ramdam ko iyon. Umuwi ka na sa madaling panahon. Kumilos ka na. Baka wala ka ng abutan. Hindi naman siguro ganon. At hindi ko pwedeng iwan ang papa dito nang siya lang. Tatapusin ko lang ang nasimulan ko. Yeah, tama nga yan. Sige, iiwan muna kita, Jennifer, at may tatapusin pa akong design. Sige. Tinawagan naman ni Gab si Camila para makuha ang pangalan ng magulang para sa ticket nila. Anak, tingnan mo nga ang cellphone, baka ang papa mo ang tumatawag. Pakisagot na lang din. Hello, Tintin, anak? Mama, si papa po ang tumatawag. Sige anak, akin ang cellphone. Ito na po. Camila, pakisan mo nga ang pangalan ng magulang mo, edad at birthday nila para sa plane ticket nila. Sige Gab, itetext ko na ngayon. Sige, I love you sa inyong dalawa. Anak, sabi ng papa mo, I love you daw. I love you too, papa. Narinig mo yun, Gab? Oo, sige, kailangan ko nang magmadali at babalik pa ako sa office. Huwag mong kalimutan, dapat mo nang i-text ngayon. Paalala nito. Sige Gab, sa kanila ibinaba ang kanilang cellphone at itinext agad ni Camila ang pangalan, edad at birthday ng kanyang magulang. Anak, baka dumating na ang tita Erica mo. Tatapusin ko lang ang niluluto ko. Sabihan mo si mama ha? Opo mama. Tahan ko muna sa labas. Pagsilip niya ay si Erica nga ito. Erica, Camila, bongga ha? Napakayaman ng best friend. Ano ka ba? Hindi naman sa akin to, kay Tintin naman to. So, ano ka dito? Katulong na naman? Napabuntong hininga si Erica. Halika na, pasok ka na.
Hay, napakaswerte naman talaga ng batang ito, anak bilyonaryo. Hi tita, kumusta po kayo? Pwede bang mag-apply bilang isang katulong ninyo, Tintin? Pabirong tanong ni Erica. Hindi po tita, bisita po kasi kayo ni mama. Ayan ha, bisita ka lang. Halika na at kakain na tayo. Anak, umupo ka na dito. Si Papa po, hindi po ba natin siya iintayin? Tanong nito sa kanya. Anak, mamaya pa uuwi ang papa mo. Pero may itinabi naman si mama para mamaya, para sabay pa rin tayong kumain ng papa mo. Talaga mama? Oo, kaya kumain na tayo. Ang dami naman ang handa mo, Beshe. Alam kong darating ka. Sus, para ba talaga sa akin o kay Gab? Siya nga pala, alam na ba ito ni Jennifer? At paano na ang trabaho mo? Aalis ka na ba? Hindi pa nga niya alam. Hindi pa ako aalis dahil wala akong kapalit at sasabihin din ni Gab ang totoo sa kanya. Hindi pa ngayon. Kayo na talaga, Beshi. Basta i-invite mo naman ako sa kasal niyo, ha? Ikaw talaga, Erica. Napaka-advance mo talaga. In fairness, ang sarap ng mga niluto mo. Magugustuhan talaga ito ni Gab. Talaga? Ikaw anak, nasarapan ka ba sa luto ni mama? Opo mama, ang sarap-sarap po. Sige, ito pa, dagdagan natin. Tiyak po mai-inlove si papa sa luto mo mama. Masayang buong araw nila. Hanggang napansin ni Camila na hinihingal na si Tintin. Teka muna Erica ha, parang napapagod na si Tintin. Anak, okay ka lang ba? Gusto mo nang magpahinga? Pag-alala nito sa kondisyon ng anak niya. Siguro pagpahingahin na natin si Tintin. Sige na, tulungan na kitang iakyat siya. Mabuti pa nga anak, akyat muna tayo sa taas, magpahinga ka muna at may gamot ka pang iinumin mamaya. Sige po mama, dahan-dahan anak ha, paalala nito. Nang nasigurado na nila na nakatulog na si Tintin, ay bumaba na si Erica at nag-uusap muna sandali. Kawawa naman si Tintin. Paano ng pag-aaral niya, Camila? Ganyan talagang mabilis siyang mapagod. Mag-aaral pa rin si Tintin at ako ang magbabantay sa kanya sa school niya. Kaya nga, kailangan mo nang tumigil sa trabaho mo. Kaya ka namang buhayin ni Gab. Palabasin niya lang na umalis ka na sa trabaho at makipaghiwalay na si Gab, di ba? Malinis at hindi manghihinala si Jennifer sa'yo. Kaya nga, hinihintay pa namin na may kapalit na ako para naman hindi maghinala si Jennifer. Baka hanapin niya ako dahil bigla na lang akong nawala at alam kong maghahanap yan sa akin. Lalong-lalo na wala pang papalit sa bahay. Kaya nga, sa madaling panahon, magharap na kayo. Baka hindi ka na makaalis sa trabaho mo. Hindi na ako magtatagal, baka hanapin ako ng jowa ko. Ingat kayo dito. Salamat Erica, ito ang pamasahe mo. Wag na, okay na ako. Pagtanggi ni Erica. Talaga? Sige. Natatawang sabi nito. Haha, ewan ko sa'yo Erica, hanggang ngayon palabiro ka pa rin. Alis na ako Beshi, bye. Bye. Bumalik naman si Camila sa taas para siguruhin na okay ang kanyang anak. At habang nagbabantay ay nakatulog siya dahil sa sobrang pagod din na halos buong araw silang nagkakasiyahan. Nagising na lang siya, malapit na palang magabi. Naku, mag-aalas 6 na pala, kailangan ko nang bumaba. Napansin niyang tulog pa rin si Tintin, kaya hindi na lang niya ito ginising. Naglinis siya ng kalat nila, nagluto na rin ng bagong kanin at ulam. At ininit na lang nila ang ibang ulam na natira. Nanood ng saglit ng TV at dumating na nga si Gab ng bandang 8:00. Nandito na yata si Gab. Binuksan agad nito ang gate at hindi nga siya nagkamali. Si Gab nga ang dumating. Pasensya ka na, mahal ko at natagalan ako, paliwanag nito. Okay lang, sakto lang naman. Halika na at may niluto ako. Tamang-tama at gutom na ako. Ang sarap mo talagang maging meses, sabi nito. Sus, nambola ka pa.
Ngiti ang sagot nito sa sinabi ni Gab sa kanya. Siya nga pala may ticket na ang magulang mo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sandaling naiwan ko sa sasakyan. Mamaya na yan, kumain ka muna. Gusto ko sanang bumili ng kotse para sa inyo ni Tintin para pag pumunta kayo ng ospital ay hindi ka na mahirapan mag-taxi. Hindi na, kaya naman naming mag-commute. Kailangan dahil bawal kay Tintin ang alikabok at init. Sige na, huwag nang matigas ang ulo. Tsaka nilapitan ni Camila at hinalikan sa labi at nakita naman ito ni Tintin. Anak, dali! Gab, alalayan natin si Tintin. Nagmamadali silang umakyat para kunin si Tintin. Mama, Papa, ang sweet nyo naman po. Nagtinginan silang dalawa sabay halik sa pisngi ni Tintin. Ayan ha, para di ka na magselos. Tumawa silang tatlo saka binabaan ng dahan-dahan si Tintin. May pasalubong si Papa sa'yo, anak. Wow, ang laki po ng Barbie. Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganito, Papa. Maliliit po ang Barbie ko sa bahay. Ay, magtatampo naman ako sa inyo yan, anak. Sorry po, Mama. Siyempre po, love ko po yung mga Barbie ko, Mama. Pwede po ba ninyong sabihin kay Lola na isama po yung Barbie dolls ko? Oo naman, anak. Malapit na pala si Lola at Lolo mo na pumunta sila dito. Yehey, miss na miss ko na po sila. May sorpresa din ako sa'yo. Isang necklace na mamahalin ang iniregalo nito kay Camila. Ano to, Gab? Baka mahal to, ha? Okay lang, sige na. Suot natin. Bukas bibili tayo ng sasakyan mo at ipasyal natin si Tintin. Ikaw talaga, pero para di naman yan sa kabutihan ni Tintin. Pagdating nila nanay at tatay dito magtatrabaho, muna ako sa bahay nyo ni Jennifer. Tapos pag may kapalit na ako, aalis na ako sa trabaho. Tama, darating na si Jennifer maybe next week. Kaya kailangan ko nang maghanap ng kapalit mo. Sige na. Kumain na tayo. Salamat, Gab, sa necklace na to. Salamat din, Papa, sa Barbie. Dagdag ni Tintin. Walang anuman, basta para sa inyo. Punta na sila dito. Sesend ko na rin sa messenger ang kuha ng ticket nila para ipakita sa airport. Tama ba ako, Gab? Paniniguradong tanong nito. Oo, tama nga yan. Camila, pwede ba tayong mamasyal sa casino pag okay na si Tintin? Aba, syempre naman, pwedeng-pwede. Pero mas maganda sana kung alam na ni Jennifer ang tungkol sa atin. At alam ng mga magulang mo para kahit papaano ay wala na tayong tinatago. Paliwanag nito. Kung sa bagay ay tama ka, kailangan nga natin ipaalam sa kanila para malaya tayo. At wala tayong tinatago o iniiwasan. Narinig ni Tintin ang pag-uusap nila kaya nagtanong ito sa kanila. Bakit po tayo magtatago, Mama? May kasalanan po ba tayong nagawa? Nagtatakang tanong ng bata. Wala, anak. Balang araw maiintindihan mo kung bakit namin sinabi yon. Siya nga pala, anak, sa susunod na araw na ang dating ng lola at lolo mo. At habang nandito sila, anak, magtatrabaho muna kami ng papa mo, ha? Okay lang po, Mama. Nandito naman po sila lolo at lola. Hindi naman po ako mag-iisa. Salamat, anak, at naiintindihan mo. Pagkatapos nilang kumain ay nanood muna sila ng TV. Tsaka pinainom ng gamot niya si Tintin. Anak, kailangan mo na palang uminom ng gamot mo. Akyat na tayo sa taas at nang makapagpahinga ka na. Alam mo namang bawal kang mapagod. Sige pa, Mama. Gab, hindi ka pa ba matutulog? Susunod na lang po ako. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. May problema kasi sa probinsya na dapat ko agad masolusyonan. Baka malaman ni Papa na hindi ko pa rin ito ginagawa ng paraan. Pasensya na talaga, Gab. At pati ikaw ay nadamay sa amin. Hindi kayang dahilan, ganyan talaga ang negosyo, nagkakaproblema din. Kaya huwag na ka nang mag-alala, Camila. Susunod ako pagkatapos ko dito. Sige, Gab, akyat na kami.
Tanggap ito ng sermon galing sa kanyang ama dahil nalaman nito na hindi pa rin nasusolusyonan ang problema sa kumpanya. Kaya medyo problemado si Gab. Hello Dad? Gab, hindi mo pa ba naaayos ang problema sa kumpanya natin hanggang ngayon? Pasensya na po Daddy, pero ito na po ang ginagawan ko na po. Nag-uumpisa na nga ako ngayon Dad. Siguraduhin mo lang yan iho. Hindi basta-basta ang mga investors natin. Ayaw na ayaw nilang pumalpak ang mga plano natin. Nakasalalay din ang reputasyon ng kanilang kumpanya kung madadagdagan pa ang problema natin. Maaari maghanap sila ng iba. Sayang din, kaya pagsikapan mo yan Gab. Paalala ng ama. Yes Dad, naiintindihan ko po kayo. Gagawin ko po ang lahat, bumalik lang ang tiwala nila sa atin. Good, sige, balitaan mo ako ha. Agad kung ano ang mangyayari. Kailangan ko nang malaman anak dahil apektado din ang kumpanya natin dito. Dahil most of our product ay nanggaling dyan, kaya wag mo akong ipahiya anak. Sa'yo ko pinagkakatiwala ang pagiging CEO, kaya malaki ang expectation ko sa'yo. Kaya sana hindi mo ako biguin. Opo Dad, sige, bye anak. Bye Dad. 3 oras na pinag-ukulan ng pansin ni Gab ang problema sa kumpanya para masolusyonan niya agad ito. Saan ba talaga kami nagkulang? Alam ko na. Nakaisip na siya ng solusyon at natapos na nga niya ito. Dinalo naman siya ng antok kung kaya napagdesisyonan niyang umakyat sa kwarto, pero sinilip muna ang anak bago siya pumasok sa kanilang kwarto. Gab, tapos ka na? Hindi ka pa patutulog? Kanina pa ba natulog ang anak natin? Kanina pa pagkatapos niyang uminom ng gamot. Buo na bang pasya mong babalik ka talaga sa trabaho kaya ako naman ibigay ang gusto ninyo? Kailangan ko lang talagang makapagpaalam ng personal kay Jennifer. Pero mas maganda sana kung may kapalit na ako. Inaalala ko lang naman, baka siya pa ang unang makaalam sa mga nangyari sa atin habang wala siya. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? Sasabihin ko pero kailangan, hindi pa bigla-bigla. Naawa din naman ako kay Jennifer. Naging mabait kasi siya sa akin kaya kahit sa'yo, basta sasabihin ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Matatanggap din ni Jennifer ang lahat. Pagpapaliwanag ni Gab. Naintindihan ni Camila ang ibig nitong sabihin. Tama ka Gab. Dapat hindi natin siya biglain. Kahit ako naaawa din ako kay Jennifer. Dahil mahal na mahal ka rin niya. Nag-aalala ako sa feelings niya at sa reaksyon niya kapag nalaman niya. Tiyak na magagalit yon pero balang araw matatanggap din niya ang lahat. Ninyo ni tatay, sa susunod na araw na po ang biyahe ninyo at magpapadala na rin po ako ng pocket money ninyo at pang taxi papunta dito sa bago naming titirhan. Anak, hindi ka na nagtatrabaho? Dito ko na po ikukwento sa inyo ang lahat, Nay. Sige anak. Naisend ko na po sa messenger ninyo ang ticket po. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Nay. Kasi hindi na makapaghihintay sa inyo si Tintin. Kawawa naman ang mahal kong apo. Kumusta na nga pala siya anak? Nag-aalalang tanong na kanyang ina. Nandito po siya ngayon, Nay, nagpapahinga po. Madaling mapagod si Tintin. Sa susunod na linggo nga pala ang visit niya sa hospital para matingnan ng doktor. Sige lang anak, habang nagtatrabaho ka, ako ang magbabantay sa kanya. Salamat po inay. Si Jennifer naman ay halos hindi pa rin makapaniwala dahil iba pa rin ang nararamdaman nito at gustong-gusto na nitong umuwi ng Pilipinas. Anak, may problema ka ba? Mami, wala po. May iniisip lang po ako tungkol sa trabaho ko sa Pilipinas. Siguro kailangan ko na pong makabalik as soon as possible. Work ba talaga? Kailanman ay hindi ka nagka-problema sa trabaho mo. Dahil alam kong napakagaling mo sa trabaho yan. Magtapat ka nga. Siga ba yan? Sige na. Paano kita matutulungan o mabibigyan ng advice
kung hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. O sige na nga ma, I know naman na magaling ka sa bagay na yan. Oo ma, may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Simula nung umalis ako sa Pilipinas, nang iwan ko siya kasama ang katulong namin na si Camila, pakiramdam ko ay may kakaiba silang connection sa isa't isa. Nararamdaman mo na pala, ba't mo iniwan sa maid mo? Ma, dito ko na-realized pero hindi ako nagpapahalata sa kanilang dalawa. Pag uwi ko, gaya pa rin ng dati para malaman ko talaga kung ano ang relasyon nila. Kung hindi ba talaga ako nagkakamali sa iniisip ko. Anak, tayong mga babae, pag nagduda, 90% totoo. Kaya wag mong hayaan na basta-basta na lang mawala ang lalaking mahal mo. Yeah, that's right ma. Gagawin ko po ang lahat para sa amin ni Gab. Nak, I need to go. May pupuntahan pa ako. Kikitain namin ang mama at papa ni Gab kung tuloy pa ba ang kasal ninyo. Ma-please. Wag na po ninyong madaliin sila. Mas maganda kasi pong mag-usap kami ni Gab sa bagay na yan. Anak, nagsama na kayo sa iisang bubong. Ano na lang ang sasabihin ng iba kung hindi kayo magkatuluyan? Nag-aalala lang naman kami ng daddy mo sa'yo. Ma, huwag na po kayong mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Ikakasal kami ni Gab at mangyayari yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Sige anak, basta nandito lang kami ng daddy mo, okay? Okay ma. Hindi ko hahayaang maagaw ka sa akin ng isang katulong lamang. Sabi nito sa kanyang isip habang iniinom ang isang baso ng red wine. Kinabukasan dumating na ang mga magulang ni Camila at handa na siyang bumalik ulit sa kanyang trabaho. Naitay, mabuti at dumating na po kayo. Maligayang pagdating sa bago nating bahay. Tuloy po kayo, Naitay. Bati nito sa kanyang mga magulang sabay mano. Anak, bahay mo to? Saan ka galing ang pera? At nakabili ka ng ganitong kalaking bahay. Manghang-mangha ang kanyang mga magulang nang makita nito ang bago nilang tirahan. Nay, papa po ni Tintin ang bumili ng bahay na to. Ano? Nagkita na pala kayo ng ama ng bata. Bakit hindi man lang namin alam? Nay, pasensya na po. Gusto ko lang sabihin sa inyo ng personal. I'm sure nagugutom na po kayo. May niluto po ako dito, Nay. At Tay, kumain na po kayo. Mamaya aakyat tayo sa itaas. Matutuwa po si Tintin. Pag nakita kayo ng bata, kumain na ba ang apo ko? Pag-aalala ng lola ni Tintin. Natutulog pa po siya. Ganyan po talaga, antukin dahil siguro sa gamot na iniinom niya. Meron po kayong sariling kwarto ninyo ni na tatay. Mayaman pala ang ama ni Tintin. Yung sinabi mong sagot ng boss mo ang gamot, siya ba ang tinutukoy mong ama ng bata? Nay, mahabang kwento po talaga. Ipapaliwanag ko po sa inyo pagkatapos na po ang problema namin ni Gab. Nay, may papakiusap po sana ako sa inyo. Papasok po kasi ako sa trabaho mamaya habang wala pang nahanap na papalit sa akin. Ako muna magtatrabaho sa bahay ni Gab. Nalilito kami ng tatay mo anak. Dapat magpaliwanag ka sa amin ha? Opo Nay, sasabihin ko po sa inyo ang lahat. Uuwi kami dito ni Gab weekend, makikilala nyo po siya ng personal. Nay, kayo po muna mag-aalaga kay Tintin ha? Tuturuan ko po kayo kung paano magpainom ng gamot niya. Anumang oras may doktor pong pupunta dito para makita ang kalagayan ni Tintin. Sige anak, kami nang bahala dito. Mamaya sasabay na ako kay Gab pero kakausapin pa namin ni Tintin bago kami aalis ni Gab. Sige anak, sige kumain na po kayo Nay at Tay. Salamat anak, ni Camila habang naririnig nito ang sasakyan papasok sa garahe. Sige, at nang makausap naman namin ang ama ni Tintin. Binuksan ni Camila si Gab at mukhang nahihiya pa itong pumasok nang sabihin ni Camila na nasa loob na ang kanyang mga magulang at kumakain na ng hapunan. Parang nahihiya akong makaharap ang mga magulang mo Camila, sabi nito. Okay lang yan Gab, mababait sila. Halika na sa loob. Magandang gabi po, bati nito.
Magandang gabi naman sa iyo, Gab, sagot ng ina ni Camila. Samantalang ang tatay ni Camila ay tango lamang ang paraan nito sa pagsagot. Kumain ka na, iho, dagdag na kanyang ina. Kaya nga po at nagugutom na rin po ako. Hindi napigilan ng ina ni Camila ang magtanong habang papasubo pa lang ng isang kutsara si Gab. Iho, ba't ngayon ka lang bumalik para sa mag-ina mo? Seryosong tanong ng ina ni Camila. Matagal po kasi ako sa US. Hindi ko alam na buntis pala si Camila. Nang iwan ko siya at hindi ko alam na magkikita pala kami sa dito sa Manila, pero babawiin po ako sa mag-ina ko, pangako po yan. Sagot nito na tila halatang kinakabahan. Tama nga yan, iho. Lalo na ngayon na kailangan kayo ni Tantin. Matagal na rin kasing tinutokso siya ng mga kalaro niya na wala daw siyang tatay, kaya naaawa ako. Totoo yan, pero ngayon nakikita ko kay Tintin na madalas na siyang tumatawa nang makilala niya ang papa niya. Tay, bakit ang tahimik niyo po? Basta ang masasabi ko lang sa inyo, anak, piliting ayusin ang pamilya ninyo alang-alang sa anak ninyo. Opo, tatay, sagot ni Gab. Natawa naman si Camila nang tawaging tatay ang kanyang ama. Gab, napakaseryoso mo naman. Bakit ka natatawa? Hindi ba pwedeng tawaging tatay ang papa mo? Lola, lolo, ayan, gising na pala ang apo ko. Sabi ng kanyang lola na tuwang-tuwa nang makita ang apo. Anak, bumaba ka lang ng mag-isa. Alam mo namang delikado. Kaya ko naman po, mama. Hindi nga pwede, anak. Dapat hinintay mo na lang kami. Kailangan siguro mayaya si Tintin para masundan ang bawat kilos niya. Kaya ko naman, iho. Malakas pa ako. Mamaya lang siguro kayo kumuha pag umuwi na kami sa bukid, sabi ng ina ni Camila. Talaga po, nay? Okay lang po ba talaga sa inyo? Oo naman, iho. Kayang-kaya namin yan. Kami pa, di ba, Tintin? Tanong ng lola sa kanyang apo. Opo, papa, malakas pa po sina lolo at lola. Maraming salamat po sa inyo. Nay, kailangan ko pa po magtrabaho habang wala pa akong kapalit. Talagang okay lang sa inyo na dito kayo ni tatay? Oo, anak, huwag ka mag-alala sa amin. Kayang-kaya namin dito. Kinabukasan nga ay bumalik na si Camila sa kanyang pagiging katulong at si Gab naman ay bumalik sa kanyang pagiging CEO. Habang si Jennifer ay gustong-gusto na talagang makabalik sa Pilipinas. Ngayon tinatapos ko na lahat, Dad, ng trabaho ko dito. Pwede na bang bumalik sa Pilipinas? Seryosong tanong sa kanyang ama. Yes, anak, pwede ka nang bumalik sa Pilipinas. Alam kong gusto mo na talagang bumalik. Sana lang, wag na wag kanyang sasaktan. Ako ang makakalaban niya. Kaya kumuha agad siya ng ticket pabalik sa Pilipinas. Pero hindi siya nagsabi kay Gab na uuwi na siya dahil gusto niya itong sorpresahin. Jennifer, buo na ba talaga ang pasya mo na uuwi ka ng Pinas? What if totoo ang hinala mo na may relasyon nga sina Gab at ang katulong mo? Anong gagawin mo? Tanong ng kaibigan nito. I don't know, pero kung meron man, hindi ako papayag. Basta-basta gano'n na lang ang agawin niya ang pinakamamahal kong lalaki. No way! Hindi ko hahayaan na mangyari yan. Bukas ng flight mo, sila kaya ang maso-surprise o ikaw? Kung kaya nilang magpanggap, kaya ko rin. Tama nga si Erica. Dapat hindi ako basta-basta magtitiwala. Pero sana nga mali ang hinala ko. Basta tayo pag kinabahan 90% talagang totoo. Saad ng ina nito. Kayo na po ang bahala ni tatay dito. Habilin nito bago sila umalis ni Gab. Magpaalam ka muna kay Tintin, anak. Baka hanapin ka pa ng bata pagising niya. Sige po, Nay. Umakyat naman si Camila at si Gab para magpaalam sa kanilang anak. Tintin, Mama, aalis muna kami ng papa mo, ha? Kailangan namin magtrabaho. Okay lang ba sa'yo, anak? Opo, nandito naman po sina Lola at Lolo, Mama. Salamat, anak.
Uuwi din naman kami ng papa mo. Tapos mamamasyal tayo kasama sina lola at lolo ha? Talaga po mama? Oo anak, tapos inumin mo ang mga gamot mo, anak, para pag uwi namin ni papa, dito malakas ka na at makapasyal agad tayo. May mga gami at prutas yan ang kainin mo para lumakas ka palalo. Opo mama. I love you anak. I love you too mama. Saka niyakap ni Gab at Camila ang kanilang anak. Maya-maya umalis na nga sila. Camila, kung hindi ka na lang kaya magtrabaho, bantayan mo na lang kaya ang anak natin. Ako na lang ang magsasabi ng totoo. Kawawa ang anak natin ngayon, mas kailangan ka niya. Pinapangako ko, Gab, pag nakakuha ka na ng papalit sa akin, hindi na ako magtatrabaho. Pagdating nila sa bahay ni Gab ay nagluto si Camila ng masarap na pagkain nila. Ang sarap nito, mahal ko. Bukas magtatrabaho ka, di ba? Oo, pero babalik agad ako dito. Dadaanan ko ang anak natin, kukumustahin ko siya. Mabuti pa nga, Gab. Saka naghahalikan silang dalawa. Saan ka matutulog ngayon? Seryosong tanong ni Gab. Sa dati kong kwarto, alangan namang tumabi ako sa'yo. Paano kung makita tayo ni Jennifer? Ako na lang ang tatabi sa'yo, sabi ni Gab. Pero, bumalik ka na agad sa kwarto mo ha, Gab? Paninigurado ni Camila. Hindi pa uuwi dito si Jennifer at magsasabi yan sa akin kung kailan siya uuwi dito. Kaya, huwag kang mag-alala. Pagkatapos silang kumain ay magkatabi silang natulog ni Gab. Kung saan ang dating kwarto ni Camila ay doon siya natulog. Kinabukasan ay maagang umalis si Gab papunta sa kanyang opisina habang si Camila naman ay busy sa paglilinis. Nakita naman siya ng driver ni Gab at napatanong dito. Camila, ang tagal mong nawala. Ano bang nangyari sa'yo? Nagkasakit po ang aking anak Manong, kaya busy po ako sa pag-aalaga sa kanya. Paliwanag nito. Ganun ba? Kumusta na pala siya ngayon? At anong sakit niya? Leukemia po, sagot nito. Kawawa naman pala. Sinong nagbabantay sa kanya ngayon? Ang lola niya po. Mabuti naman at may nag-aalaga sa kanya. Sige Camila, alis muna ako. Okay po Manong, habang si Jennifer naman ay naghahanda na sa kanyang flight at si Gab naman ay dinaanan ang anak sa bahay nila para masiguro kung okay lang ito. Gab, andito ka na pala. Kumusta na pala si Tintinay? Nasa itaas, nagpapahinga. Sige, puntahan mo na lang iho. Anak, kumusta ka na? May dala akong laruan. Wow, ang ganda po Papa. Salamat po Papa. Nasaan po si Mama? Nasa isang bahay at magiging bahay natin pag ikakasal na kami ng mama mo. Talaga po Papa? Oo anak, pangako yan. Kaya kumain ka anak ng masustansya at huwag kakalimutan na inumin ang gamot mo ha. Opo Papa. Anak, mahal ka namin ng mama mo. Mahal ko din po kayo Papa. Anak, hindi na ako magtatagal ha. Ipapaalam ko agad sa mama mo na maayos ka lang. Very good ka anak. Pagkatapos ni Gab siguruhin na maayos lang ang lagay ng anak, ay nagpaalam na ito sa magulang ni Camila at bumalik sa isang nilang bahay. Kumusta na ang mahal ko? Paglalambing habang niyayakap patalikod si Camila. Gab, baka makita tayo ni Manong. Nakaalis na siya. Sinong nakaalis na? Nakangiting tanong nito kay Gab dahil alam niyang nagbibiro si Gab. Ang driver mo, sino pa ba? Siya nga pala, dinaanan ko ang anak natin. Okay naman si Tintin at nagustuhan niya ang nabili kong laruan. Talaga? Miss ko na ang anak ko. Uuwi din tayo mamaya at sasama natin ang magulang mo. Maliligo tayo sa isang sikat na resort at doon tayo matutulog kahit isang gabi. Talaga? Oo. Saka hinalikan ni Gab si Camila sa labi. Habang ang driver ay nasiraan pala ng sasakyan, kaya umuwi ito saglit. Naman, ngayon pa ako nasiraan ng sasakyan, kailangan ko munang bumalik. Bumalik nga ito at nakita nito ang paglalambingan ni Gab at ni Camila pero hindi ito nagpalata. Totoo pala talagang may relasyon si Sir Gab at si Camila. Pero wala na akong pakialam doon.
Mawawalan pa ako ng trabaho kung makikialam ako. Siguro dapat pumasok na tayo sa kwarto, Gab, sabi ni Camila. Saan? Sa baba o dun sa dati nating pinupuntahan? Paglalambing ni Gab kay Camila si Jennifer. Dahil hindi ito nagsabi kay Gab dahil nagbabaka sakaling itong may masaksihan sa dalawa. Maraming salamat, Gab, dahil bumawi ka sa anak natin. Ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Camila, dahil tinanggap mo pa rin ako. Mahal pa rin naman kita kahit hindi naman nagbago. Ang inaalala ko lang ngayon ay si Jennifer. Paano kung malaman niya ang totoo? Mapapatawad pa kaya niya ako? Tanong nito na may halong lungkot. Maunawain naman si Jennifer. Maintindihan naman niya ang sitwasyon natin. Dahil may anak naman tayo, Camila. Sagot ni Gab. Sana nga ay ganon. Maintindihan niya tayo, Gab. Biglang nag-ring ang telepono ni Gab dahil tumawag ang kanyang papa para makibalita tungkol sa problema ng kumpanya nila. Sandali lang, Camila, at tumawag ang papa. Sige, Gab, sagutin mo muna iyan at tatapusin ko lang ang aking ginagawa. Hello, Papa? Anak, kumusta ng negosyo natin? Seryosong tanong ng ama nito. Maganda po ang kinalabasan ng plano ko, Papa, at tumaas na ang sales natin. Sagot nito habang ang mga mata ni Gab ay nakatingin kay Camila. Mabuti naman, anak. Good job. Nagmana ka talaga sa akin, anak. Siya nga pala, kumusta na kayo ni Jennifer? At kailan mo balak bumisita dito sa US? Para naman mapag-usapan na natin ang kasal ninyo ni Jennifer. Biglang natahimik si Gab sa tanong ng ama. Anak, may problema ba kayong dalawa? Nagtataka ang tanong ng ama. Wala naman, Papa. Pag-uusapan lang namin yan pag buo na talaga ang pasya namin. Sige, anak, aasahan ko yan. Dahil gusto ko nang magkaapo ng mama mo. Paano, Papa, kung meron na kayong apo? Matagal na pero hindi niyo pa siya nakikilala hanggang ngayon. Kung totoo man yan, mas lalong matutuwa ang mama mo. Bakit? Meron na ba? Basta, Papa, sasabihin ko ang totoo sa inyo pagpunta ko dyan sa Amerika. Sige, Papa, ingat kayo palagi ni Mama, ha? Oo, lagi naman kaming mag-iingat ng mama mo. Sige, ikaw din, anak, mag-iingat ka din. Pagkatapos ay nalapitan ulit nito si Camila at niyakap at hinalikan sa noo sabay ngiti. Bakit parang masaya ka? Reaksyon nito. Masaya lang ako dahil sa tingin ko matatanggap nila agad si Tintin dahil gusto ko ng magulang ko na magkaapo na. Mabuti kung ganon dahil nakikilala na rin ni Tintin ang mga lolo at lola niya. Sa tingin ko kailangan mo na rin matuto sa business namin. Ako? Bakit? Dahil magiging asawa na kita at ipapakilala ko kayo ni Tintin sa lahat ng empleyado ng kumpanya namin. Pero paano si Jennifer? Pag nalaman ni Jennifer ang tungkol sa atin, matatanggap din niya ang totoo. Pero kailangan lang natin muna sa ngayon maghanap ng timing. Tama ka, wag nating biglayin si Jennifer. Kahit papaano minahal ko rin siya at naging parte siya ng buhay ko. Oo, alam ko naman yan at nare-respeto ko ang mga plano mo, Gab. Siguro kailangan na nating makakahanap ng kapalit ko. Mas nakakahiya kay Jennifer kung malalaman niya ang totoo tapos nandito pa ako. Mas mabuti pa nga bukas aalis tayo para makahanap ng papalit sa'yo. Dito, mahal ko. At alam kong miss na miss ka na ng anak natin. Hindi din naman magtatagal sasabihin ko na kay Jennifer ang totoo. Malapit nang sumapit ang gabi at naisipan nilang dalawa na tawagan ang magulang ni Camila para makita ang anak nila. Gab, tawagan natin kaya sa bahay para naman makita ko ang anak ko. Talagang gusto mo talagang makasigurado ang kalagayan ng anak natin. Sige, tawagan natin. Sinagot agad ng ina ni Camila ang tawag nito. Anak, o napatawag ka. Nay, kumusta po kayo ni Tintin? Napainom niyo na po ba siya ng gamot?
Ito anak naglalaro sa mga bagong biling laruan ni Gab. Pwede ko po ba siyang makausap, Nay? Sige. Tintin? Tawag nito sa apo habang naglalaro ng Barbie doll niya. Bakit po, Lola? Apo, kausapin mo muna ang mama mo. Sabay bigayin sa cellphone sa apo. Sige po, Lola. Hello, Mama. Anak, kumusta ka na? Nandito pala ang papa mo. Anak, katabi ko ngayon. Sabay tingin kay Gab at napangiti silang pareho. Mama, ang dami pong laruan ang binili ni Papa. Masayang ibinalita nito sa kanyang ina ang pagbisita ng kanyang papa sa kanya. Mabuti naman anak, masayang masaya kami ng papa mo na masaya ka rin anak. Magpagaling ka ha, malapit na tayong magkasama-sama at hindi na kailangan ni mama na magtrabaho. Salamat po sa inyo ni papa, miss na miss ko na po kayo mama. Kami rin anak, miss na miss ka na rin namin ng papa mo. Gusto mo bang kausapin ng papa mo anak? Sige po mama. Tintin anak, kumusta na ang anak kong mabait? Papa, ito po, masaya po kasi po ang dami ko pong laruan. Mas madami pang bibilin si Papa sa'yo anak. Salamat sa inyo ng mama. Anak, kailangan mo nang magpahinga. Huwag masyadong magpapagod ha. Pagkatapos maglaro, siguraduhin na hindi ka pinapawisan. Pag may nararamdaman ka, dapat mong sabihin agad kay lola mo ha. Opo mama. Sige anak, good night sa inyo dyan ha. Sige po, good night din po sa inyo papa. Saka sabay nilang ibinaba ang kanilang hawak na telepono. Gab, kailangan mo na yatang matulog dahil papasok ka pa bukas sa trabaho. Paalala nito. Mukhang kailangan na nga nating matulog. Bakit kasama ako? Ikaw lang. Kasi sabay tayong matutulog. Sabay karga patungo sa kwarto nila. Paano kung naabutan tayo ni Jennifer dito? Anong sasabihin mo? Wala na tayong itatago. Nakita na tayo, so sasabihin na natin ang totoo. Sa kanya kung anong totoo. Saka hinalikan ni Gab si Camila sa labi. Sabay baba sa kanya sa kama. Gab, mahal na mahal kita Camila. At sisikapin kong maging mabuting ama kay Tintin. Habang hinahaplos ni Gab ang mataas na buhok ni Camila. Maraming salamat Gab. Nakikita ko naman lahat na ginagawa mo para sa pamilya natin. Hinalikan ni Gab si Camila at tinugon naman ito ni Camila. Napatigil sila at nagkatitigan ng mata. At muling naglakbay ang halik ni Gab at muli na naman nilang pinagsaluhan ang gabi na puno ng pagmamahalan. Ngunit, ang hindi nila alam pareho na darating pala si Jennifer. Habang si Gab naman ay nasa sopa nagbabasa ng magazine, hindi nila alam ay malapit na palang dumating si Jennifer. Ilang minuto simula nang dumating na ito sa airport, ay hindi siya nagsabi kay Gab na bumalik na pala siya dahil ayaw nitong malaman ni Gab ang kanyang mga plano. Gab, pupunta muna ako sa kwarto ko at magbibihis. Mabuti na lang at saktong pagkatapos magluto ni Camila ay bumalik muna ito sa kanyang kwarto bago pa man dumating si Jennifer. Narinig ni Gab ang tunog ng sasakyan sa labas kaya akala niya ay dumating ang kanyang pinsan kung kaya pinuntahan niya ito para buksan dahil umuwi din ang kanilang driver. Kaya wala siyang ibang mautusan. Pagkabukas niya ng gate ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Jennifer sa pagbukas nito ng salamin ng sasakyan. Babe, ba't parang nakakita ka yata ng multo? Nagtatakang tanong nito. Wala babe. Bakit? Hindi ka man lang nagsabi na darating ka para masundo kita. Sagot nito. Habang simpleng tinitigan nito ang loob ng sala. Babe, open mo nga ang gate at papasok na ako. Nasaan pala si Camila? Ba't ikaw ang nagbubukas? Mabuti na lang at napansin agad ni Camila ang pagbaba ni Jennifer sa kotse. At simpleng inayos ang sarili. Pagpasok ni Jennifer ay kinuha agad ni Camila ang dala nitong mga gamit. Nabigo naman si Jennifer na mahuli silang dalawa
Sa akto ay may napansin na ito sa bahay, pero hindi na muna ito sinabi. Nagunwari pa rin si Jennifer na walang napapansin sa kanila. Camila, lalo kaya tang gumaganda. Masarap ba ang tulog mo habang wala ako dito? Siya nga pala, nasan si Tintin? Tanong nito habang hawak ang isang maleta. Nahalata naman ni Camila na nag-iba ng tono ng pananalita nito sa kanya. Akin na po, ma'am. Sabi ni Camila habang hindi maiwasan na bumilis ang pintig ng kanyang puso. Parang natatakot ka, Camila. May nangyari ba dito sa bahay na hindi ko alam? May pumasok ba ditong magnanakaw? Babe, wala. Sige na, umakyat na tayo sa taas. At nang makapagpahinga ka na. Sige, mabuti pa nga, Camila. Pasensya ka na ha. Madami akong tanong sa'yo. Kasi alam mo na matagal din akong nawala. Tapos hindi pa masyado nag-a-update itong si Gab. Paliwanag nito bago umakyat sa taas. Pag-akyat nito sa taas ay bumaba naman si Gab para kausapin si Camila. Camila, ano, sabihin ko na ba ang totoo sa kanya? Tanong nito habang hinahawakan ang kamay. Huwag muna, Gab. Siguro pagpahingahin muna natin si Jennifer. Sige na, bumalik ka na sa taas, baka magtaka pa yon. Sige nga muna at babalikan ko muna si Jennifer sa taas. Tama ka, dapat ay palipasin muna natin ang ilang araw bago natin sabihin ang totoo. Saka bumalik sa itaas si Gab. Babe, hindi mo ba ako namimiss? Tanong nitong niyayakap nito si Gab. Wala namang sagot na narinig si Jennifer sa tanong nito. Dagdag pa nito, babe, napapansin ko na parang lumalayo ang loob mo sa akin. May problema ba tayo? Babe, magpahinga ka na. Mamaya na tayo mag-usap ha. Baka gusto mo kumain at ipaghahanda ko sa baba. Tamang-tama at katatapos lang ni Camilang magluto. Sige, maiwan muna kita dito ha. Nagtataka naman si Jennifer dahil hindi man lang siya hinalikan ni Gab o naglambing ito. Parang hindi na ito nasasabik na makita siya. Yun ang nararamdaman niya sa mga oras na iyan. Babe, wala man lang bang kiss? Kararating ko lang. At alam mong miss na kita. Paglalambing nito sa kanya. Sige, kaya hinalikan siya ni Gab pero ramdam pa rin ito na may nagbago na talaga kay Gab. Pero hindi na muna nito itatanong. Nakatulog naman si Jennifer sa pagod. Galing sa kanya biyahe habang pinagpatuloy naman ni Gab at Camila ang kanilang pag-uusap. Siguro kailangan muna nating magkunwari, Gab. At alam natin na masasaktan talaga si Jennifer pag nalaman niya ang totoo. Tama ka nga, Camila. Anong sasagot mo kung magtatanong tungkol sa anak natin? Kunwaring tanong nito. Sasabihin ko na nagkasakit siya at kailangan muna siyang umuwi sa amin. Paano natin dadalawin si Tintin? Ngayong nandito na si Jennifer. Pero promise ko, hindi ko patatagal ito, Camila. Sasabihin ko rin ang totoo sa kanya. Sa ngayon, kailangan muna natin isipin kung anong nararamdaman ni Jennifer. Kung sasabihin agad natin sa kanya ang lahat, kailangan ko lang makahanap ng pagkakataong masabi sa kanya ang lahat. Paliwanag nito. Sana makahanap na tayo ng kapalit ko bago mangyari yan. Nahihiya rin kasi ako kay Jennifer, sabi nito. Maintindihan din ni Jennifer ang lahat. Matalino at mabait si Jennifer. At maawa siya sa kalagayan ng anak natin. Kaya alam kong matatanggap din ni Jennifer ang lahat. Okay, kaya huwag ka nang mag-alala. Sana nga ganon, Gab. Sige na, bumalik ka na sa taas at baka hanapin ka niya. Okay lang ba sa'yo kahit magtabi kaming matulog? Gab, wala na sa akin yun. Alam ko naman na kailangan pa rin natin magpanggap dahil alam nating pareho ang masasaktan dito ay si Jennifer. Kaya okay lang, walang problema sa akin. Hanggang kaya mo nang sabihin sa kanya ang totoo. Salamat, Camila ha, at babalik na ako sa agency bukas para makahanap ng kapalit mo. Sige, Gab. Sige na, bumalik ka na sa taas. Okay lang ako dito.
Hinalikan ni Gab sa labi si Camila bago ito umakyat sa kanyang kwarto. Babe, nagugutom ako, please. Sabihin mo kay Camila na kakain ako. Sige, sasabihin ko sa kanya. Bumaba na naman ulit si Gab para sabihin kay Camila na gusto nang kumain ni Jennifer at tinulungan naman ni Gab si Camila sa paghahanda ng kanilang hapunan. Muli na namang umakyat si Gab para sabihin nakahanda na ang kanilang hapunan. Babe, bumaba ka na at handa na ang pagkain. Sige, susunod na ako. Patalikod pa lang si Gab ay hindi maiwasan na tumulo ang luha ni Jennifer. Palihim pala itong umiiyak dahil ramdam nito na nag-iiba na talaga si Gab. Maya-maya bumaba ito para kumain at habang kumakain sila ay napagdesisyonan nitong tawagin si Camila para sumabay na lang sa kanilang kumain. Babe, nasan si Camila? Bakit hindi na lang siya sumabay sa ating kumain? Tanong nito. Busog pa siya babe. Saktong dumaan si Camila para kunin nito ang cellphone na naiwan nito sa kusina. Camila, sumabay ka na lang kaya sa amin kumain? Pagyaya ni Jennifer sa kanya. Ma'am, mamaya na lang po. Busog po ako. Camila? Ano? Nasaan na pala si Tintin ngayon? Pinauwi ko muna po ma'am. Nagkasakit kasi at hindi ko siya mabantayan ng maayos dito. Ano palang sakit ni Tintin? Leukemia po. Ano? Nakakaawa naman siya. Gusto mo puntahan natin sa inyo? Wag na po ma'am, malayo po sa amin. Kinakabahan ito sa pagsagot kay Jennifer. Tanong nito, baka kailangan mo ang tulong namin, dagdag pa nito. Hindi maiwasan na magkatinginan silang dalawa ni Gab at nahalata naman ni Jennifer ito. Pero patuloy pa rin ang pagkukunwari nito. May tumutulong na po sa kanya ma'am, sagot nito. Ganun ba? Ang bait naman ng tao na yan. Oo nga ma'am, napakabait niya po. Pero kung kailangan mo pa ng tulong ko, Camila, magsabi ka lang ha? Sabi nito. Sige po ma'am, maraming salamat po. Camila, pwede bang bukas maipabili sana ako sa iyo? Maraming kulang dito. Sige po ma'am, wala pong problema sa akin. Sige, maiwan ko muna kayo dito ma'am. Babe, babalik ka na bukas sa trabaho? Tanong ni Gab. Hindi pa. Magpapahinga muna ako. Ikaw, kumusta na bang negosyo ninyo? Tanong naman sa kanya ni Jennifer. Okay lang naman babe. Naayos ko na ang problema. I'm sure na mamimiss mo na ako babe. Ang tagal ko sa Amerika. Paglalambing ni Jennifer sa kanya. Ang tagal bago makasagot si Gab. Oo nga pala babe. Siya nga pala. Kumusta na ang negosyo ninyo? Tanong nito na parang naiiba ang topic. Babe, mamaya na natin pag-usapan yan. Mas gusto ko pang pag-usapan ang kasal natin. Siguro babe, kailangan nating matulog ng maaga. Pagkatapos natin dito ay umakyat na tayo at doon na lang tayo mag-usap sa taas. Mabuti pa nga babe. Pagkatapos nila kumain ay umakyat na sila sa kanilang kwarto habang si Camila naman ay naglilinis sa ibaba. Pero nakaramdam siya ng konting selos. Habang nasa kwarto naman sina Jennifer at Gab ay pinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Kahit anong pilit naman ni Gab sa pag-iwas sa mga tanong nito, ay mas dumadami pa ang mga tanong nito sa kanya. Gab, ano kaya kung puntahan natin si Tintin sa kanila? Jennifer, sinabi na ngang malayo sa kanila. Bakit ka ba nagagalit? Nagtatanong lang naman ako. Pasensya na pala babe. Sige na, matulog na tayo. At bukas may trabaho pa pala ako. Nagtaka na naman si Jennifer. Dahil sa haba na hindi sila magkasama at nagkikita ay hindi man lang siya nito namimast. At hindi na ito naglalambing sa kanya. Lihim siyang umiiyak habang si Gab naman ay himbing na sa kanyang tulog. Hindi na lang niya ito ginising at baka pagod lang iyon na lang ang kanyang naiisip. Kinabukasan naman
ay nahalata ni Camila na tila wala itong gana at malungkot pero hindi na lang niya ito tinanong. Camila, nahalata ko kay Gab na wala na siyang gana sa akin. Napapansin mo ba na madalas siyang lumabas? Baka may babae na siya. Hindi ko nga po alam ma'am, sagot nito. Habang hindi naman nakatingin si Camila sa mga mata ni Jennifer. Sinungaling, sabi na Jennifer sa kanyang isip. Ganun ba? Nakakapagtaka lang kasi. Maaga ka ngayong mamalengke, di ba? Opo ma'am, tatapusin ko lang po ang ginagawa ko ma'am ha. Gab, gising ka na pala. Pasensya na kagabi babe ha. Pagod lang talaga ako kaya nakatulog ako. Camila, sabay ka na lang sa akin para matid na lang kita sa palengke. Tama nga Camila, sumabay ka na lang kay Gab. Sige po ma'am. Maya-maya ay umalis na si Camila at si Gab. Kaya madaling nagtungo si Jennifer sa kwarto ni Camila para hanapin ang susi ng sasakyan ni Gab. At hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang susi ng sasakyan ni Gab. Kaya galit na galit ito dahil sa nalaman nitong matagal na pala siyang niloloko ng dalawa. Walang hiya ka Camila. Pinagkatiwalaan kita. Sabi nito sa sarili at pinagpatuloy pa nito ang paghahanap pa ng ebidensya. At nakita naman ito ang damit ni Gab. Sige lang, lokohin ninyo akong dalawa. Akala siguro nila sila lang marunong magkunwari. Dagdag pa nito. Habang nagdadrive naman si Gab ay natanong niya kung gusto niyang bistahin ang anak nila. Camila, ano kaya kung puntahan natin si Tintin? Sige, puntahan natin. Pero paano ang trabaho mo? Walang problema. Ako ang boss doon. Ang importante, makita tayo ng anak natin. Sige, Gab. Dinalaw nga nila ang anak nila at tuwang-tuwa naman si Tintin nang makita ang kanyang mama at papa. Papa, Mama, salamat po sa pagdalaw. Anak, magsasama na tayo ni Papa pagkatapos naming ayusin ang problema namin. Magiging buo na tayo at hindi na kailanman magkakalayo, sabi ni Camila. Totoo yan anak, sabi naman ni Gab. Salamat po, sagot ni Tintin. Anak, kailangan muna naming umalis ha. Kailangan naming magtrabaho para sa kinabukasan mo, sabi ni Camila. Oo nga anak. Kaya anak magpalakas ka palalo ha? Opo papa. Hindi din sila nagtagal at nagpaalam na sila dahil may kailangan pa silang puntahan. Nay, ito po ang perang panggastos dito, sabi ni Camila habang iniaabot ang 50,000 pesos. Anak, ang laki naman ito. Sobrang-sobra na to, sabi naman ng kanyang ina. Hindi na, kulang pa yan sa sakripisyo ninyo sa anak ko, dagdag ni Gab. At umalis na nga sila. Hinatid muna ni Gab si Camila sa palengke at pumunta sa trabaho. Medyo natagalan si Camila sa kanyang pagbalik kaya mas nainis si Jennifer sa kanya. Ma'am, pasensya na po ha, medyo natagalan, sabi nito habang inilalagay ang pinamili sa kusina. Sa susunod Camila, magkasabi ka sa akin ng totoo. Kung may pupuntahan ka pa, ang tagal mong mamalengke. Pinakayaw mo na ba lahat ang paninda doon? Nahalata naman ni Camila na nagalit ito dahil nagtagal siyang nakabalik. Pasensya na po ma'am. Sige na, magluto ka na. Tsaka umakyat sa itaas si Jennifer. At mula sa itaas, malapit sa hagdanan, ay nakatayo lang ito at pinagmamasdan niya ang kilos ni Camila habang umiinom ng malamig na juice. Napansin naman ni Camila ang pagtaas ng kilay ni Jennifer nang tingalain niya ito. Pagkatapos mo dyan, linisin mo ulit ang bahay Camila. Ang dami ng alikabok. Bakit hindi ka nakapaglinis dito? Busy ka ba? Hindi po ma'am, sige po, lilinisin ko na lang po ulit ang bahay ma'am. Okay, mabuti. Napansin na rin ni Camila ang pag-iba ng ugali ni Jennifer simula nang bumalik ito galing Amerika. Mas naging palatanong na ito at mas naging palautos na rin ito dahil dati hinahayaan lang siya nito kung ano ang gagawin. Ito nang sunod at utos ng utos sa kanya
Kaya pagbalik ni Gab galing sa trabaho ay napansin agad nito na mukhang pagod na si Camila. Babe, nandito ka na pala. Lumapit si Jennifer at hinalikan nito si Gab sa labi pero umiwas ito. Teka lang, bakit pagod na pagod si Camila? Nagtatakang tanong nito. Bakit ba mas concerned ka sa kanya? Katulong naman natin siya, di ba dito? Of course, mapapagod siya. Bawal ba siyang utusan? Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't palagi ka nalang galit? Hindi ka naman dating ganyan. Ikaw, anong nangyayari sa'yo? Ba't pa naiiwas ka nalang palagi sa akin? Pagod ka na naman ba? Sarkastiko ang tanong nito. Jennifer, please. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pumasok muna si Gab sa kwarto nila para makaiwas sa kanilang pagtatalo ni Jennifer. Habang si Camila ay napayuko na lang dahil iba makatingin sa kanya si Jennifer. Sige Camila, magpahinga ka na. Sumunod naman si Jennifer sa itaas para suyuin at humingi ng pasensya kay Gab. Babe, sorry na talaga ha. Hindi ko sinasadyang, ang dami ko lang talagang iniisip. Lalo na sa trabaho na iwan ko babe, naninibago lang talaga ako sa iyo. Hindi naman tayo dating ganito. Simula nang bumalik ako dito, ang dami ko nang napansin na nagbago. Sa'yo, hindi naman sa nakikipagtalo ako babe. Pero sana naman magsabi ka sa akin kung ano ang problema natin para kahit papaano naman ay wala na akong iniisip. Paliwanag nito na may halong pag-aalala. Sa ngayon gusto ko sanang magpahinga muna. At saka na lang natin pag-usapan yan. Sige babe. Walang gabing hindi umiiyak si Jennifer nang palihim dahil sa pinararamdam ni Gab sa kanya. Ang dating Gab na kanya kakilala ay ibang-iba na sa Gab ngayon, kaya paulit-ulit niyang pinag-iisipan kung sasabihin na niya ang totoo kay Gab nang tungkol sa kanyang nalaman sa kanilang dalawa ni Camila. Subalit kahit gigil na itong sabihin ang totoo kay Gab ay nagawa pa rin itong pigilan ang sarili at magkunwari sa dalawa. Kinabukasan ay maagang gumising si Camila at tinawagan nito ang anak habang ito'y nagluluto sa kusina. Ang hindi alam ni Camila ay lihim na nakikinig si Jennifer sa kanilang pag-uusap ng kanilang anak. Ay anak, kumusta ka na? Bati ni Camila sa kanyang anak sa kabilang linya. Hello po mama, ito po. Mabuti-buti naman po mama. Kailan po kayo uuwi ni Papa dito? Miss na miss ko na po kasi kayo ni Papa. Tanong ni Tintin. Nanlaki naman ang mata ni Jennifer nang marinig nito ang salitang Papa. Anak, pasensya na ha. Busy pa kasi ang papa mo ngayon, may trabaho pa siya. Pero hayaan mo anak. Pag hindi na kami parehong busy, ay dadalawin ka namin ha. Sagot nito sa kanyang anak. San po pala si Papa Mama? Tanong ni Tintin. Natutulog pa anak, sagot ni Camila. Mas lalong nanlaki ang kanyang mata nang sabihin ni Camila na tulog pa ito. Mas napuna na naman ang kanyang pagdududa. Good morning Camila. Bati ni Jennifer kay Camila. Halos mabitiwan naman ni Camila ang cellphone na hawak nito. Kanina pa po ba kayo ma'am? Kinakabahang tanong nito. Ngayon lang. Don't worry. Hindi ko naman narinig. At bakit parang kinakabahan ka? May nangyari bang masama sa kausap mo? Pagkukunwari nito. Wala po ma'am. Kinakabahang sagot nito. Okay Camila. Magtatrabaho na ako. At si Gab, dito lang siya ngayon. Ipagluto mo na lang siya ng paboritong niya kagaya ng dati. Kagaya po ng ano ma'am? Tanong ni Camila. Bakit? May iba na ba siyang paborito ngayon? Patamang tanong nito. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong nito. Ano ka ba Camila?
Marami nang nagbago sa bahay na to. Basta-basta kung anong gusto ni Gab, ipagluto mo na lang siya, okay? Sige po ma'am, wala pong problema.